Okay, kumusta po? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanting kwento tungkol kay Jesus at sa isang grupo na tatawagin nating The Rule Police. Pero bago yan, ito muna ang tanong para sa'yo. Lahat ba ng rules ay masasabi nating maganda o tama? Isipin nating mabuti yan habang pinag-uusapan natin to, ha? So game na! Noong panahon kasi ni Jesus, may isang grupo ng mga religious leaders na grabe sobrang higpit sa mga patakaran. Para magka-idea ka, palagi nilang binabantayan si Jesus, parang mga espiya talaga. Nag-aabang lang ng kahit na anong maliit na pagkakamali para yun na, mahuli siya. So, ito yung dalawang panig. Sa isang banda, andyan ang mga Pariseo. Sila yung mga eksperto sa lahat ng rules. Tapos sa kabila naman, andyan si Jesus, ang gurong mas nakatuon sa kung ano ang nasa puso ng tao. Dito pa lang, di ba? Alam mo nang magkaiba talaga ang kanilang mundo. Teka, ano ba itong tradisyon na to na pinag-aawayan nila? Well, simple lang. Ito yung mga patakaran na gawa-gawa lang ng tao, ipinasa lang sa paglipas ng panahon at ito ang pinaka-importante, hindi ito direktang utos mula sa Diyos. Tandaan natin yan. At naku, ang mga Pariseo, ang dami-dami nilang rules para sa lahat ng bagay. Isa sa pinaka-importante sa kanila ay itong tinatawag na ceremonial washing, isang espesyal na paraan ng paghuhugas. Para sa kanila, pag hindi mo to ginawa, naku, para ka nang gumawa ng isang napakabigat na kasalanan. So sobrang higpit nila, parang mas naging banal pa para sa kanila ang sarili nilang rules kesa sa mismong utos ng Diyos. At ayun na nga, dito na pumasok yung problema sa paghuhugas ng kamay. Akala ng ating rule police, eto na, perfect timing, nahuli na raw nila si Jesus. Pero pansinin nyo ha, ang tuso ng diskarta nila. Hindi si Jesus ang direkta nilang kinumpronta. Ang pinunterya nila, yung mga alagad niya, at sa harap pa ng maraming tao. Sabi nila, bakit hindi sumusunod ang mga disipulo mo sa tradisyon ng mga nakakatanda? Kumakain sila nang hindi naguhugas ng kamay. At para malinaw, hindi ito tungkol sa kalinisan o sa pag-iwas sa germs. Para sa mga Pariseo, ito ay isang sagradong religious rule. At ang paglabag dito, hindi lang basta pagkakamali. Para sa kanila, ito isang heinous sin, isang kasalanang sukdulan na may katapat na parusa. Pero imbes na masukol, si Jesus pa ang nagbaliktad ng sitwasyon. Ang talino, hindi niya dinidepensahan ng mga alagad niya. Instead, ibinalik niya ang sisi sa kanila gamit ang isa sa sarili nilang mga patakaran, isang klaseng pandaraya na tinatawag na korban. Ano ba tong korban? Sa simpleng salita, ang ibig sabihin nito ay isang handog para sa Diyos. Pakinggan mo ha, parang ang ganda, di ba? Parang napakabanal. Pero tingnan niyo kung paano nila ito ginamit para makalusot sa kanilang responsibilidad. Ganito yung sistema ng trick nila. Halimbawa, lumapit sa iyo ang mga magulang mo kasi kailangan nila ng tulong pinansyal. Ang gagawin mo, idedeklara mong korban yung pera mo. Tapos sasabihin mo sa kanila, "Nako, paumanhin po, inay, itay. Itong pera ko po kasi ay handog na para sa Diyos." Pero ang masaklap, pwede mo pa rin gamitin yung pera para sa sarili mo. Ginagamit nilang palusot ang Diyos para takasan ang pagtulungan sa sarili nilang pamilya. Dito mo makikita kung gaano kalaki ang problema. Ang utos ng Diyos napakalinaw. Igalang mo ang iyong ama at ina at syempre kasama dyan yung pagtulong sa kanila. Pero anong ginawa ng tradisyon nila? Gumawa sila ng palusot, yung korban trick, para hindi sundin ang utos na yan. Yung sarili nilang rule ang ginamit nila para baliin ang utos ng Diyos. At dito na bumanat si Jesus ng napakatinding linya. Sabi niya, "Hay, ang galing ninyong isang tabi ang utos ng Diyos para lang masunod ang sarili ninyong tradisyon." Boom! Sa isang pangungusap lang, nailantad ni Jesus kung gaano na sila ka-plastic at kung ano talaga ang prioridad nila. At pagkatapos niyang ilantad yung pagkukunwari nila, dinala na ni Jesus ang usapan sa pinakaugat ng lahat. Ano ba talaga ang nagpaparumi o nagpapasama sa isang tao? At ipinakita niya na ang sagot hindi yan nakikita sa labas. Tinawag sila ni Jesus na hypocrites o sa Tagalog, mga mapagkunwari. Sila yung tipo ng tao na iba ang sinasabi sa ginagawa. Yung mga salita nila hindi tumutugma sa kanilang mga kilos. So ito yung pinaka-highlight ng aral ni Jesus. Para sa mga Pariseo, ang nagpaparumi sa iyo ay galing sa labas, tulad ng pagkain ng hindi naghugas ng kamay. Pero sabi ni Jesus, mali. Ang tunay na nagpaparumi sa isang tao ay nanggagaling sa loob,
mula mismo sa puso. Ito yung mga masasamang isip, masasamang salita, at masasakit na gawa. Kaya ang turo ni Jesus, napakasimple lang talaga. Ang tunay na kalinisan ay hindi tungkol sa mga panlabas na patakaran. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng isang pusong malinis at mabuti. So, paano naman yan para sa atin ngayon? Ano ang aral na makukuha natin dito sa kwentong ito? Sabi pa ni Jesus, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin kung ang itinuturo nila ay mga utos lang na gawa-gawa ng tao. Ibig sabihin, kahit anong ganda pa ng mga ritual na ginagawa natin, kung ang puso natin ay wala namang doon, baliwala lang ang lahat. Kaya ito yung tinakaaral para sa atin. Anumang tradisyon o rule na gawa-gawa lang ng tao na nagiging hadlang sa tunay na utos ng Diyos, sa bandang huli ay lalabas na walang halaga. Ang importante ay kung ano ang nasa puso na umaayon sa Kanya, hindi yung mga panlabas na bagay na idinagdag lang. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Anong isang mabuting bagay ang kaya mong gawin ngayon na hindi dahil sa rule lang, kundi dahil ito talaga ang sinasabi ng puso mo? Magandang pag-isipan yan.